Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 55. Sa gitna ng dugo at dilim. Tahimik ang hardin ng Monteverde Mansion. Nakaupo si Don Gustavo sa isang bench, nakatingin sa mga bulaklak at sa liwanag ng buwan. Ramdam ang bigat sa dibdib niya, ang bawat desisyon niya sa nakaraang gabi ay muling bumabalik. Lumapit si Don Ricardo, tahimik ngunit determinado. Hindi siya nagulat na makita ang kapatid na nag-iisa. "Alam ko ang ginagawa mo," mahinang sabi ni Don Ricardo, nakatingin sa mata ni Don Gustavo. "Kung may balak ka man, huwag mo na ituloy. Malalagay sa kapahamakan ng buhay mo at ng mga taong nasa paligid mo. Hindi mo kilala kung sino o ano ang mga taong iyon." Tumango si Don Gustavo, tahimik. Nararamdaman niya ang alon ng babala sa tinig ng kapatid. "Kami ang pamilya mo," dagdag ni Don Ricardo, bahagyang lumapit. "Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito mag-isa." Tahimik silang nagtinginan, dalawang magkapatid na may parehong dugo ngunit magkaibang pananaw. Doon unang naramdaman ni Don Gustavo ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang lihim na galaw ay may potensyal na baguhin ang lahat, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng Monteverde. Tahimik na hangin sa hardin, ramdam ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Muling tumayo si Don Gustavo, mahina ngunit may halong galit ang boses niya. "Kahit kailan ba itinuring ninyo akong kapamilya?" Tumingin siya sa paligid, sa mga anino ng bulaklak at liwanag ng buwan. Sa mga mata ni Don Ricardo, at sa alaala ng kanilang ina. Lalo na si Ina, tingin niya sa akin, parang isang pagkakamali. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang emosyon. At si Ama, hindi ko naman siya maramdaman. Para bang wala siya, parang hindi ko alam kung sino siya sa totoong buhay ko. Tahimik si Don Ricardo, napatingin sa kapatid. Hindi alam kung paano sasagutin ang galit at hinanakit na iyon. Sa katahimikan ng hardin, ramdam ni Don Gustavo ang bigat ng sariling kalungkutan. Ang pagiging anak sa Monteverde ay hindi kasing dali ng iniisip ng iba. Lumisan si Don Gustavo sa hardin, dala ang sama ng loob at matinding galit sa sarili. Hindi na nagsalita si Don Ricardo, naiwan sa dilim, nakatingin sa lugar kung saan lumakad ang kapatid, parang may alam ngunit wala ring magagawa. Pagdating ng gabi, tahimik ang paligid ng Monteverde Mansion. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad si Don Gustavo patungo sa isang tagong lugar, malayo sa mata ng pamilya. Doon, nakipagkita siya sa mga miyembro ng Rosa Negra. Hindi na siya nagpakilala, alam na nila kung sino siya. Tahimik silang nagtinginan sa unang saglit. Ang anino ng bawat isa ay bumabalot sa kanila. Parang lihim na sumpa ang bumabalot sa pag-uusap. "Alam naming may lihim kang ginagawa," wika ng isa sa Rosa Negra, kalmado ngunit may bigat ang boses. "At alam din naming may dahilan kung bakit ka nag-iisa. Ngayon, oras na para ipakita mo ang paninindigan mo." Tumango si Don Gustavo, ramdam ang tensyon. Hindi ito basta alyansa, ito ang simula ng bagong landas niya, landas na may panganib, lihim, at responsibilidad. Tahimik ang paligid, tanging mga anino at mahinang apoy ng sulo ang nagbibigay liwanag sa kanilang tagpuan. Nakatayo si Don Gustavo sa gitna ng mga Rosa Negra, ramdam ang bigat ng sandaling ito. Hindi pa ito utos. Hindi pa ito digmaan. Isa lamang pagsubok. "Hindi pa namin hinihingi ang katapatan mo." Malamig na wika ng isa sa kanila. "Gusto lang naming makita, kung hanggang saan ka handang tumayo." Inilahad sa kanya ang isang impormasyon, isang maliit ngunit delikadong lihim tungkol sa galaw ng pamilya Monteverde. Hindi para sirain. Hindi pa. Kundi para manahimik. Isang simpleng desisyon. Sabihin kay Don Ricardo, o ilihim ang nalaman. Tahimik si Don Gustavo. Sa unang pagkakataon,
may hawak siyang kapangyarihang hindi ibinigay ng kanyang ama. Hindi rin hiniram sa pangalan ng Monteverde. Isang hakbang lamang, ngunit ramdam niya. Hindi na ito maliit na pagsuway. Sa dilim, tumanggo siya. At sa sandaling iyon, alam niyang may linya siyang tinawid. Isang linyang hindi na madaling balikan. Kinabukasan, muling bumalik si Don Gustavo sa mansyon. Tahimik ang buong paligid, ngunit sa loob niya ay may digmaang nagaganap. Dumating ang balitang hinihintay. May isang tauhan ng Monteverde na dapat kausapin si Don Ricardo. Isang babala, isang impormasyon na, kapag narinig ng pamilya, ay maaaring magbago ng kanilang mga hakbang. Nandoon si Don Gustavo. Narinig niya ang usapan. Alam niya ang kahihinatnan. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya pinigilan ang pangyayari. Hindi rin niya ipinagtanggol ang pamilya. Pinili niyang manahimik, isang tahimik ngunit mabigat na desisyon. Sa labas, maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang pagkakataong lumipas. Isang pagkakataong maaaring nakapagligtas ng buhay. Sa malayo, isang anino ang nakamasid. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, ngunit alam niya, nakapasa si Don Gustavo sa unang tunay na pagsubok. At sa sandaling iyon, tuluyan nang gumalaw ang mga piraso ng isang digmaang hindi pa alam ng lahat. Hindi mapakali si Don Ricardo. Mula pa noong gabing iyon sa hardin, ramdam niya na may nagbabago kay Don Gustavo. Isang pagbabago na hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw na delikado. Sinubukan niyang manahimik, sinubukan niyang unawain, ngunit hindi niya kinaya ang bigat ng pangamba. Sa huli, humarap siya sa kanilang ama. Hindi galit, hindi paninisi, kundi pag-aalala. Ikinwento niya ang nakita at naramdaman. Ang pag-iisa ni Don Gustavo. Ang kakaibang kilos. Ang pakiramdam na may lihim itong tinatago. Tahimik na nakinig ang kanilang ama. Walang reaksyon sa simula, ngunit sa kanyang mga mata ay may kumislap. Isang bagay na matagal nang nakabaon. Kung totoo ang hinala mo, mabigat na sabi ng ama. Hindi lang si Don Gustavo ang malalagay sa panganib, kundi ang buong pamilya. Sa sandaling iyon, alam ni Don Ricardo na tama ang kanyang ginawa. Ngunit may parte sa kanya na natatakot. Baka huli na ang lahat. Tahimik ngunit mabigat ang desisyon ng ama. Hindi siya nag-aksaya ng oras, alam niyang ang ganitong sitwasyon ay hindi dapat patagilan. Nagpalabas siya ng tahimik na utos. Walang ingay, walang eskandalo. Mas pinaigting ang pagbabantay sa paligid ng mansyon. At may mga tauhang lihim na inatas ang bantayan ang bawat kilos ni Don Gustavo. Hindi bilang parusa, kundi bilang pag-iingat. Hindi pa tayo gagalaw, mariing sabi ng ama, pero kailangan nating malaman kung sino ang nilalapitan niya, at kung sino ang lumalapit sa kanya. Sa labas, tila normal ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagsimula nang gumalaw ang mga mata at tenga ng Monteverde. Hindi alam ni Don Gustavo na may mga matang nakasunod sa kanya. Mga matang hindi para manakit, kundi para pigilan ang isang trahedyang maaaring mangyari. Ngunit sa bawat hakbang ng pagbabantay, mas lalo lamang sumisikip ang espasyong ginagalawan ni Don Gustavo, at mas lalo siyang napapalapit sa dilim. Hindi agad napansin ni Don Gustavo, ngunit habang tumatagal, may pakiramdam siyang may mali. Sa bawat paglabas niya ng mansyon, sa bawat pagtigil niya sa hardin o sa mga pasilyo, may kakaibang katahimikan, parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Isang gabi, huminto siya sa paglalakad. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang presensya ng iba. Hindi niya nakita kung sino, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Sinusundan siya. Sa isip niya, isang pangalan ang agad na pumasok. Ang pamilya Monteverde. Hindi pa rin nila ako pinagkakatiwalaan. Bulong niya sa sarili. Sa halip na bumalik, mas lalo siyang lumayo. Mas pinili niyang manahimik. Mas pinili niyang itago ang sarili. At sa bawat hakbang palayo sa pamilya, mas lalo siyang napapalapit sa mga anino, na minsan na niyang kinaharap. Sa dilim, isang pamilyar na simbolo ang muling nasal ayan niya. Tahimik, naghihintay. Hindi na siya nagdalawang isip.
Ang hinala niya ay naging paniniwala. At ang paniniwala ay unti-unting naging galit. Sa gitna ng gabi, habang nag-iisa si Don Gustavo sa kanyang silid, may isang bagay na iniwan sa kanyang mesa. Walang tunog, walang bakas kung sino ang pumasok. Isang maliit na bagay lamang. Itim na tela, may nakaukit na simbolo ng Rosa Negra. Kasama nito ang isang maikling mensahe. Alam naming binabantayan ka na. Hindi ka ligtas sa loob ng kanilang mga pader. Nanlaki ang mga mata ni Don Gustavo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kumpirmasyon ng hinala niya. Hindi ka nag-iisa. Dagdag ng mensahe. Ang unang hakbang mo ay tama. May halaga ang katahimikan mo. Mahigpit niyang hinawakan ang tela. Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang direksyon ng kanyang isip. Ang babala ng kapatid ay napalitan ng pagdududa. Ang pag-aalala ng ama ay napalitan ng hinala. Para kay Don Gustavo, malinaw na ngayon. Ang pamilyang dapat magprotekta sa kanya, ay siya ring nagmamatsyag sa kanya. At sa dilim, tahimik na nanalo ang Rosa Negra ng isang hakbang. Madilim ang silid. Nakatayo si Don Gustavo sa harap ng bintana, hawak pa rin ang itim na tela ng Rosa Negra. Sa labas, tahimik ang mansyon. Ang tahanang kailanman ay hindi niya lubos na naramdaman bilang kanya. Sa likuran niya, marahang bumukas ang pinto. Isang anino ang tumayo sa dilim, hindi lumapit, hindi nagsalita. Hindi na nagulat si Don Gustavo. Hindi siya lumingon. Mahinang nagsalita, halos pabulong. Ngunit malinaw at buo ang pasya sa kanyang tinig. Kung hindi ako kailanman naging bahagi ng pamilyang ito, hindi na rin ako mananatili sa kanilang panig. Dahan-dahan niyang isinara ang bintana. At sa sandaling iyon, tuluyang bumigat ang dilim sa loob ng mansyon. Kung nagustuhan ninyo ang episode 55, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.